mga allowance for college. So, as a leader, and personally, I am really idolizing you, Attorney Joel. So, if I'm asked, ano po yung ginagawa ngayon ng mga Congress members, and ano rin po yung magagawa namin as a youth para maipakulong ang mga muraki? Ito, may silang sagot. Number one, kailangan natin may sa batas yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Dahil yung ICI, kulang ang ipin, kulang ang power. Kaya kami nila pong Laila at ibang mga presidentong pagpapagas, we have been pushing na dapat maging law agad yun. Second, ay dapat maging transparent lahat ng mga opisyal, inabas nila lahat ang kanilang salary. And third, dapat i-prioritize ng courts natin ang corruption case para walang tatagal na corruption case ng more than 3 to 5 years maximum. Kasi itong mga corruption case, nagsimula pa nung yung 2013 hanggang ngayon, hindi pa rin tapos, hindi pwede yun. Kaya natin ang pinag-isa. Thank you. Sa inyo po, siguro, let's be real. Sa inyo pong vision, ano po ang malaking pagbabago na may ibibigay yung map bukod sa equal human rights habang kayo po ay isang public servant? Marami tayong kailangan na yung i-reforma sa ating pamahalaan, lalo-lalo na yung justice system natin para magkaroon ng tunay na pananagutan, tunay na empowerment, tunay na equality. Kaya yun yung isang pinupush kong advocacy na aside from itong mga issues ng corruption, kailangan maging maayos at mabilis ang takbo ng ating sistema ng justice. Thank you. Alright, so we don't have time and we have other speakers, so ako ay magpapaalam na. Again, before I end, allow me again to thank the organizers and the officials who made this possible. Of course, beginning with your local government officials, kay Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold, Councilor Titus Bautista, welcome kay Atty. Lucas Espiritu at kanina nandito si San David Pagdiangelo. At maraming salamat sa return